na ito na nakikita ninyo ay ito ang tinatawag na Ligaya Drive. Tayo ay paakyat pa lang dito. Kung hindi ninyo alam, ang Ligaya Drive ay ang daan na nagkukunikta sa Talisay, Batangas at sa Tagaytay City. Ano ang kahalagaan ng daan na ito? Ang mari mong daanan kung ikaw ay mula Bicol o mula Quezon Province o kaya sa Southern Philippines, ay dito ka na dumaan dahil ito ay shortcut para marating mo ang Tagaytay City. Ang daanan na ito ay nagdudugtong sa Talisay, Batangas at sa Tagaytay City. Kung dadaan ka dito ay mas papadali ang iyong pagpunta sa Tagaytay kung ikaw ay galing sa Bicol o kaya sa Quezon Province, sa Visaya at Mindanao o kaya sa Southern Philippines. Kung dito ka dadaan ay hindi ka nadadaan sa Islex o kaya sa Santa Rosa. Meron diyang highway pero mapapalayo ka dyan. Kaya lang, ang daan na ito ay matarik ito. Masyado siyang paakyat. Kaya dito sa bidyong ito ay ipinapakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon kung ikaw ay dadaan dito. Medyo sa pagsimula pa lang ay medyo malawak yung daanan. Malawak siya pero paakyat siya kung ikaw ay mula sa Talisay City. Paakyat ka dyan. Kung mahina yung makina ng sasakyan mo ay medyo malagay ka dyan sa alanganin. Kaya kung ikaw ay dadaan dito, kailangan ay nasa magandang kondisyon ang iyong sasakyan. Siguruhin mo na ang preno ng iyong sasakyan ay talagang istirado. Dahil yung mga nakakasalubong namin dyan ay siguro ang kanyang preno ay napalaban ng gusto, kaya naamoy namin yung amoy ng mga preno nila ng luma. Maganda ang view dito. Yan, makikita ninyo dyan ang Lake Taal o kaya ang Taal Volcano. Mari kang huminto dyan sa parting iyon at sightseeing. Kaya makita ninyo doon may mga nakahintong mga sasakyan dahil nagsa-sightseeing sila. At ang iba naman ay medyo pinapalamig mo na yung makina dahil baka yun ay nag-overheat. Kaya mari kang huminto sandali dyan. Ang iba dyan ay nagsiselfie. Yan, patuloy pa rin tayo sa bidyong ito. Sa makikita mo, may mga motorsiklo rin na dumadaan. Kaya rin yan ng motorsiklo, provided na maganda yung kondisyon ng iyong motorsiklo. Yan, yung mga maraming sasakyan din ang dumadaan dyan. Pero yung medyo maliliit lang, walang bus ka dyan na makita o kaya jeepney na pampasahero. Halos lahat dyan ay kutsi, mga kutsi, mga van ang dumadaan. Yung parting ito, talagang napapalaban dyan ng masyado ang makina. Hatak na hatak dyan yung makina. Kaya kailangan yung sinasabi ko kanina ay kailangan maganda yung kondisyon ng inyong makina kung kayo ay dadaan dyan. So makikita ninyo, zigzag rin yung daan, pero medyo malawak siya, malawak. Kaya kung medyo malagay ka sa alanganin ay meron kang mga opsyon kung ano ang iyong gagawin. Pero dito sa puntong ito ay medyo maliit na dito ang daan. May portion rin na maliit yung daan. At dito sa portion na ito ay masyado na siyang matarik. Matarik na siya dyan. Kaya
makina, may mga motor, may bisikleta rin dyan na mga dumataan rin, ano, karamihan dyan ay yung mga cyclist, ano, yung mga na-engage sa sports, sa cycling, kasi maganda ang praktisan yan kasi paakyat siya, ano, yun. So sa unahan may motorsiklo, ano, so makita nyo ang ganda ng daan niya dyan, ano, maganda, talagang yung pagkaminti ng daan na yun ay talagang hindi pinabayaan, ano. May mga tricycle din yan na dumadaan, yun, makita niyo may mga tricycle, ano, pero mga estiradong tricycle yun, ano. Sa palagay ko yung mga made in India ang tricycle na yun, yung badya siguro yun, meron din siyang jeep, ano, pero bihira yung jeep dyan na salubong namin, ano. Siguro yun ay talagang sanay na sanay niya dyan ang driver na ipadaan niya dyan. Kung ikaw ay unang dumaan dyan ay baka ikaw ay nervyusin. Nakadaraan na rin ako dyan na tag-ulan, ano, at raragasain mo dyan yung tubig mula sa itaas ay sasalubungin yung porsyon na yun, sasalubungin mo dyan ang tubig para yan na ilog kung masyadong malakas ang ulan. Kaya kung ninervyusin ka dyan na tag-ulan ay baka ikaw ay panghinaan ng loob. Kaya kung dadaan ka dyan ay siguraduhin mong ikaw ay hindi ninervyusin kasi masyadong matarik ang daan na yan. Although ang mga view niya ay magaganda, maraming punong kahoy, ano, moderno yung pagkagawa ng highway na yun. Maraming nakatanim na punong kahoy, green siya, ano, at may mga gusali rin dyan na magaganda rin, ano. Good for tourism ang highway na yun. Mawiwili ka dyan na dumaan dahil yung view, ano, yung view na makikita mo ay talagang pambihira rin, ano, pambihira yun, ano. Medyo madali na tayo dito sa parting ito sa Tagaytay, ano, madali na tayo, marami na dyan na dumadaan na mga sasakyan, pababa at paakyat, yung nagsushortcut, ano, at saka iwas din yan sa traffic, hindi gaano matraffic yan, ano dyan, hindi, medyo kulang pang dumadaan dyan, ano, dahil medyo matarik nga. So yeah, may mga buildings ka dyan na makikita, hindi ba, yung mga hotel, mga restaurant, meron dyan. At may kumplito rin siya sa mga warning signs, ano, kumplito. Basta ang advice ko lang, siguruhin ninyo na kung kayo ay dadaan dito ay in good condition yung sasakyan ninyo. Makina at saka yung preno, ano, yung preno, dahil itong sasakyan, itong daanan na ito ay matarik ito, ano, masyado siyang matarik, kaya paghandaan kung kayo ay dadaan dyan sa highway na yan ang tinatawag nating Ligaya Drive, ano, Ligaya Drive na nagkukunik sa Talisay, Batangas patungo sa Tagaytay City and vice versa. Paano ka makapunta sa Talisay, Batangas? Siyempre, dadaan ka muna ng Santo Tomas, Batangas, and then dadaan ka rin sa gilid ng Lake Taal, ano, Lake Taal. And then meron din diyang siyudad, yung Tanawan City, ano, bago ka makarating sa Talisay, Batangas ay
Tanawan City muna, ano? Tanawan City. Nakikita naman yung daan na yun sa Google Map, ano? Google Map. Igagayad ka ng mapa kapag ginamit mo yung Google Map. Sa puntong ito ay matarik na siya dyan masyado, ano? Mataas na yung elevation ng lupa. Pero maganda na yung view dyan, ano? Marami kang makikitang mga magagandang gusali na nakakaaliw, ano? Tingnan. Yung paligid niyan ay green na green. Maraming mga punong kahoy, mga damo, ano? Mga yun, punong kahoy, may yung mga namumulang punong kahoy, fire tree daw ang tawag yan. Usong-usong yan sa Batangas, ano? Mula dyan hanggang pumunta ka ng Batangas City ay marami ka dyang makikitang mga punong kahoy na pula yung kulay na tinatawag nilang fire tree daw yun. Hanggang dito na lang tayo.